Go! Good day everyone. Today we're going to discuss about urban farming. So, urban farming is a growing food in urban areas to enhance food security and sustainability. So, kaning urban farming is pwede ka magtanom sa backyard, then pwede sa rooftop, or even nara sa kilid sa inyong balay nga naka-install og mga klase-klase nga kanang tamnanan. So, these are the key point to discuss. First is concept and purpose. Second, forms of urban farming. Third, benefits. Fourth, challenges. And fifth is government initiatives. So, concept and purpose. Producing food consumers. So, the urban farming is mag-produce ni siya og kanang food nga dara sa dool ra sa tawo og dali ra ka maka-harvest. Then next is utilizing limited urban spaces, so like rooftops, pools, and backyard. So ang kaning urban farming is gamay ra ang space nga accommodate dani nga pag gardening. Next, we're going to discuss is about the forms of urban farming. So there are 4 types of urban farming. First is container gardening, vertical farming, community gardens, and hydroponic system. So container gardening is a method of growing crops in controlled enclosed environments, often using mga shipping containers to tanom mga crops nga pwede nimo siyang itanom sa mga closed areas in which maka-utilize ka sa space but still makaproduce ka og crops nga pwede nimo kaunon. Next is vertical farming. It's a practice of growing crops in stack layer or vertically inclined surface, often controlled indoor environments to maximize space and resources efficiency. So, muna siya ang pagtanom sa mga crops nga pataas. Kanang galing mag-garden ka nga pataas but you're using water, not soil. So, magamit na nimo siya to maximize the space or utilize the space but still makagrow ka og crops nga daghan and still sustainable. Next is community garden. It's a space where people collaboratively grow fruits, vegetables, and plants. Next is community garden. It's a shared space where people collaboratively grow fruits, vegetables, and plants, fostering local production. Next, community gardens. It's a shared space where people collaboratively grow crops, fruits, vegetables, and plants, fostering local food production, education, and social connection. So makakita ka og mga community garden, example na is kanang sa school, kanang mag-garden mo sa small space, pero maka-grow mo ing ana mga crop, even though gamay ang space, but still mura mo og nag-garden sa mga dagko nga lugar, same ra og mga produce nga crops. Ay, stop! Next is hydroponics farming, a method of growing plants without soil using nutrient-rich water solution to deliver essential minerals directly to the roots. So tanan man tanaw familiar sa hydroponics farming, it's where magplant ka og crops nga using waters nya. Pwede rin nimo siya isang at kay lagi dili naman siya mag-need og soil. Same ra gihapon siya og production but yet maka-save siya og space and still nutritious ang iyahang ma-produce nga crops. Go. Next, we're going to discuss about the benefits of urban farming. There are 3 types of benefits of urban farming: food accessibility and nutrition, waste reduction, organic composting, livelihood opportunities. First is urban farming. Improves food First is urban farming. Improves food accessibility and nutrition by supplying fresh, affordable, and locally grown fruits and vegetables, reducing food insecurity and promoting healthier diets. First is food accessibility and nutrition. Urban farming improves food accessibility and nutrition by supplying fresh, affordable, and locally grown fruits and vegetables, reducing food insecurity and promoting healthier diets. So, ang urban farming kuno is makatabang nga mas mapadali og mas barato ang pagkaon. Makahatag pud ni siya og mga fresh ug local nga fruits ug utan kanang bag-uhay pa lang giani.
Because of this, dili na kaayo ta magutman og mas healthy pa jud atong gipangkaon. For example, kung naay mga tawo nga nagtanom og lettuce or kamatis kada semana, makuha sila og fresh gulay para ilang masud-an. Tungod kay naa sila kaugalingon nga tanom, dili na sila kinahanglan mopalit og mahal nga gulay sa merkado. Og mas fresh pa og mas healthy mao mas nindot ilang pagkaon og dili na sila problema nga magutman. Next na po. Next is waste reduction, organic composting. Urban farming reduces waste by converting food scraps and organic materials into nutrient-rich compost, lowering landfill use, reducing pollution, and supporting sustainable agriculture. Ang urban farming kuno is makatabang maminusan ang basura. Ang food scraps o kaning organic materials, pwede siya i-compost or i-abono. Makatabang ni siya aron gamay na lang ang mga basura, gamay na lang ang pollution ug masapsay ang way sa pagtanom. For example, naamoy usa ka community garden ang mga silingan nagtipon sa mga gulay. Feeling sagbot og dahon, mao to ilang gilabay sa gihimong compost aron mahimong abono. Kung mahimong kunong compost ang food scraps, dili na moadto sa basurahan. Wala na manimaho og nagpundok-pundok ka basura. Magamit pa sila og libre nga abono para motubo ang gitanom at the same time makadabang sa barangay. So next, livelihood opportunities. Urban farming livelihood opportunities. Urban farming provide livelihood opportunities by allowing people to earn income through growing and selling, produce herbs, seedlings, and compost, while supporting local economics and livelihood opportunities. Urban farming provide livelihood opportunities by allowing people to earn income through growing and selling, produce herbs, seedlings, and compost, while supporting local economies and empowering families financially. Example, ako nagtanong ko sa mo ag kanang gulay, like kanang organiko or seedling sa balay. Unya. Ay, sa balik ka. So, example, among pamilya nagtanom og herbs like organiko or seedling sa balay. Unya. Di lagi na organic. So, example, ang pamilya nagtanom og herbs like oregano or seedlings sa balay. Unya, gibaligyan nila sa merkado. So, tungod ani makadugang ni sila income bisan nara sila sa balay. Mas daghan nga tao ang ganahan og palit og tanom karon, especially is if press pa. Mao na ang pagkasuporta nila sa panginubuhian sa pamilya og sa lokal community. Climate face water and sunlight. Urban farming face challenges to limit face water and sunlight in intensely concentrated areas. The scarcity of land resistance and innovator solution like vertical farming and rooftop gardening. Water access constrained by the infrastructures and regulation, promoting the adapt or techniques such as rainwater harvesting and drip irrigation. Additionally, the building with sunlight availability affecting crop yield and artificial lights and insert cost and energy use. Ang daghan og building sa syudad gamay ra ang yuta nga tamnan. Maong ang mga tao gamiton og vertical or rooftop gardening para katong bisa gamay nga luna. Limitado ang tubig, sulod ang access sa tubig tungod mga tubo sistema sa regulation o sa syudad. Tungod ani gigamit nila ang pamaagi sa pagkuha og ulan or rain harvesting, drip irrigation para mas tipid og tubig. Building makababag sa kahayag sa adlaw tungod ani gamay ra ang madawat sa tanom. Makaepekto pagtubo sa kinahanglan
pagamitan sa artificial lights nga mas gasto ug dako ang konsumo sa kuryente. Is high setup cost for high-tech system. The high setup cost for high-tech urban farming, particularly vertical farm, is driven by significant capital expenditure on specialized infrastructure and technology. Ang taas nga gasto sa pag-set up alang sa high-tech nga urban farming, labi na ang vertical farms gimaneho sa dako nga puhunan sa espesyal nga infrastruktura o teknolohiya. First is real estate and facility upgrades, modifying urban spaces to support controlled environments. Pag-usab sa urban nga mga luna aron masuportahan ang kontrolado nga mga palibot. Example, ang pag-convert sa daan nga bodega sa syudad ngadto sa usa ka farming space nga adunay insulation o waterproofing. Next is specialized equipment, substantial investment in vertical racks, high efficient lead lighting and complex irrigation system. Daghang puhunan sa vertical nga mga racks, high efficiency nga LED nga suga og komplikado nga irrigation nga sistema. Example is pagpalit og gatusan ka LED grow lights og automated hydroponic system. Sunod is climate control, maintaining precise environmental condition for optimal crop growth. Pagmintinar sa tukma nga condition sa kalikupan alang sa labing maayo nga pagtubo sa tanom. Example, pag-installar og dakong air conditions unit, dehumidifier og ventilation system. Automation, initial cost for sensor, software and robotics to reduce long-term labor expenses. Initial nga gasto alang sa mga sensor, software o robotics aron makunhoran ang dugay nga gasto sa pagtrabaho. Example ani is sistema nga automatikong nagsukod sa pH level sa tubig ug nag-adjust sa nutrients level. Government initiatives. So na ito hakakuan ng government initiatives. So ang una, DE is Urban Agriculture Program. So kay bawa naman tatanan aning DE nga mga pangkuhan. Sunod sa LGU projects and plant program. So mao gihapon na sila, mora na kilag kanang tungnanan. So sunod ani kani DE is Program Agriculture. So ang una na sila ay agriculture DE Urban Agriculture Program. So lands to increase food availability in urban areas. So ang gipadak-an ani nila sa kuan is sa kaning lands food lands to increase food availability sa urban areas. So kanang urban areas mo na sa kanang mga ato ang mga mag-uuma nga ginagmay. So mo na ilang gipakuan nga maabot sa mga programa sa gobyerno para kuan na sila ma-access sila sa mga panghatag-hatag bitaw. Sunod, it helps family grow their own food out their vegetable. So mora pagpananom, tabangan pag kuan or kaning or librihan sa gobyerno sa kuan para makakuan sila og mga tanom. Makatanom ang atong mga ginagmay nga kuan mag-uuma. Nya pangkatulo, focus on sustainability and self-reliance. So kanay sustainability, diba anong tanay sustain nga mo hangtod or modogay or long term para mo maka kuan pod atong mga mag-uuma maka na sila ay makatunan nga para di na magsikuan bitaw modogay ang kuan tanom or ilahang pag kuan para na po sila makatunan. So sunod, community involvement. Schools establishment garden areas schools. So naamantaan sa TPC kay bawo naman ta. So arta sunod, barangay community. So kaning barangay community gardens na po murag naman siguro pwede kuan sila ni sa mga barangay. Murag na kuan naalagay kanang gardens ra gyapon para sa mga kanang nasa taga barangay niya. Sunod, partnership with
NGOs and private groups. So mga kuan sa community involvement nga sunod support provided by DA. So ang una ni seeds and planting materials. So kaning kuan lang seeds, so mao man na sa basakan manghatag sila kaning sing binhi o kanang uban nga nay kanang like sa amo kay nay kaning murag pa kuan bitaw pa duwa-duwa, pero ang premium kay kanang materials nga about sa pang tanom nya. Sunod tools and equipment, so na may tools and equipment kay bawo naman ta nya. Pangkatulo agriculture experts for training. So kaning uban na po'y motambag ani sa mga like today nga kanang tudloan or trainingon sila para sa ilang pagpananom or pamaagi nya. Sa pangkaupat educational materials and manuals, so like kanang nay ipakuan sa DE nga kanang sa DE karon nay transplanter, so kana pwede kagamit nya. Kana kinahanglan lagi na nanay kuan training or kuan nya manuals nga sundon para makagamit ana or makatanom. So mao na una starter kits distribution. So inigsugod sa starter kits, so silbing para makasugod ang kuan sa wine hibalan. So tagaan sila og seeds or mao na kani panghatag seeds, soil and pots. Pangkaduha training on modern urban farming. So kanin sa pamaagi karon nga kuan kay nagka high-tech naman ta mo nang tudluan ang uban natong mag-uuma samot na sa mga lagyo nga kuan sa lagyo sa kaning speednos kalibutan. So mo na tudluan sila og kaning mga modern nga pamaagi sa pag-uuma nya. So pangkatulo technical support from DE. So kani mo nila kanang murag kanang nagkuha na sila sa DE like kanang gisuportaan ana murag nay kanang murag silbing duol sila sa DE may mga kuan nya. Pagka upat promotion of hydroponics and vertical gardening. Hydroponics, so kuan naman na ni Samantha ganiha. So kibaw na ta ana og vertical gardening may murag so mao to nya. Pangkaupat overview of government efforts. Una strengthen food security. So kanang murag kinanglan pangusgan nga para limpyo atong mga kuan pamaagi or makakwanta og mga produkto nga hinlo nya. Sunod promote local food production. Kani kuan promote local food production, so kuan gyapon ni nato para kanang murag makasupply ta og kanang kuan sa mga local kuan bitaw nga kanang sakto nga mga produkto nya. Pangkatulo encourage community participation. Kaning kuan kinahanglan ta mag-participate tawag nga ng mga kuan sa mga gobyerno ana para doon tas kuan mga kahipo nya. Pangkaupat support farmers and household. So kaning support farmers so mamana suportaan ra mga kuan or mga every households nga naay mga umahan nya. Last success stories. Una ni household growing own produce. So kani kinahanglan ang mga household ani or mga mag-uuma nga ginagmay na sila kanang maka kuan sila pamaagi nga ilahan ng kaugalingong ani or kita ya. Barangay gardening projects kana sa kuna unya. Pangkatulo less dependency on market vegetable. So maora to nya. Sunod Plant program. Ang local government units LGU makatabang og suporta sa national goals og food security
sa pamagi sa pag-encourage sa mga tao na makatanom or makapatubo sa ilang pagkaon. Ya, mag-promote pud sila og backyard garden o community farming so daghang pamilya ka maka-access og mga fresh produce. So local effort aligned with national food security. It means nga ang LGU mo suporta sa government goals of making sure nga maka ang pagkaon kay maigo para sa tanan. Nga ang encourages backyard and communal farming. Okay, ang LGU motivate sa family or mga communities nga mo plant og vegetables sa ilang backyards or bisag asa nga bakante para makatabang pod sa ubang tao nga mga maka-reduce og expenses, mga gaston. Nya ang katulo, seeds and fertilizer distribution by LGUs. Ang LGU muhatag sa mga farmers or residents og free discounted nga seeds, seeds or fertilizers para makatabang or makatanom sila nga easy na lang, dali na. So LGU activities. Establishment of demo farms. Ang kaana na kay they ipo sa gani. Okay. Okay. Establishment of demo farms. So mag-set up na sila og demo farms sa mga tao nga para maka-learn sila og unsaon pagtanom na tarong yan na. Ang ikaduha kay conducting training and seminars. Maghatag ni sila og free training sa mga or seminars sa mga para sa mga maka-learn sila sa mga farming techniques. Ikatulo kay support for small farmers and home gardeners. Mag-provide na sila og mga small farmers para maka-start sila og kanang kuan ba sila magtanom nga na. So, farmer assistance. Subsidies for seeds and fertilizers. Ang mga farmers kay makareceive gikan sa mga government o mga discount seeds or mga fertilizers. Ang ikaduha kay access to irrigation and tools. Matagaan po na sila og access sa irrigation o mga farming tools. Yang ikatulo kay technical support from agricultural officers. Agricultural officers also muhatag sila og technical support. Muhatag sila og advice para maka-improve sa pag-plant and production. So benefits of the program. Increase food supply and household level. Improve health and tools. Reduce reliance on commercial vegetable. Strengthen local agriculture. So ang ikaduha kay environmental benefits. Encourage green spaces. Promote sustainable farming. Reduce waste through composting. Ang ikatulo, challenges encountered. Limit space in urban areas, lack of gardening knowledge, climate and weather issues. Ang last kay inconsistent participation. Ang ikaapat kay solution of challenges. Promote vertical and container gardening. Conduct more trainings, use climate unsa gibasa na to? Kalimutan. Use climate resilient plants. Strengthen community involvement. So ang ika-5 is overall impact. Improve community food security, empowered households and farmers, sustainable and resilient food system.
O ang last, inclusion. The Day Urban Agriculture Program and LGU plant initiatives play a major role in building food secure communities. So last topic na mo sa among report is kani mo ni National Urban and Peri-Urban Agriculture Program or NUPAP. So Department of Agriculture initiative in the Philippines aimed at enhancing food security and livelihoods in urban areas through various farming techniques like vertical and community gardening. So kani nag ang gipa kuan gyapon ani sa kuan is kanang like atong mga urban areas or mga gagmay na tong mag-uuma, like gipa kuan sila og mga technique nga maayo nga techniques para molambo ay na sila yung mga learn sa ilahang or makatunan sa ilang pag-gardening like kuan vertical and community gardening. So kana community gardening sa it promotes sustainable food production in cities and nearby regions. So kana makasupply ang atong mga urban farmers or sa mga urban areas gikan na og kaning mga sektor nga o kaning mga produkto nga limpyo og kuan kaning limpyo og sakto sa gam atong mga produkto na nindot og quality para atas mga sa mga cities og kining regions makasupply atong mga pagkaon sa ato gikan. So goals. Una, food security or NUPAP empowers urban and peri-urban household, schools and communities to grow their own food, ensuring a consistent and accessible supply of nutritious food produce. So kanay lang yang nagpa-kuan sila sa atong mga peri-urban households, mga schools and communities to grow their own food. So kanang magpa-kuan sila itudloan sila para maka kuan sila og atong kanang ilahang pamaagi nga pagpakuan sa ilahang products or kanang makapakuan sila tanom kaning ilahang kaugalingong food tanom or mga gulay like kanang grow their own foods good nya ensuring consistent and accessible supply of nutritious produce. So nutritious mauna kasabot naman tana nya pangkaduha livelihood and agripreneurship. The program encourages urban agriculture as a source of income through urban farming and value adding initiatives and linking growers to local markets and supporting small scale entrepreneurship. So livelihood and agripreneurship is mo nang kanang mura bitaw kanang negosyo nga pamaagi sa kaning pananom mo na kanang isa sa maka source of income nato ana nga kanang atong sa pagpananom through sa evaluating like sa atong local markets and support small scales entrepreneurship. Sunod, impact. So enhance food accessibility by cultivating food local and families gains affordable access to vegetable, fruits and other nutritious crops. So kaning makakuan sila kada pamilya na sila makaon nga sa ilahang agis ilahang pananom o mga healthy na gulay or mga prutas. Kaya pangkaduha, economic opportunities, community farms and agripreneurship programs generate income for urban growers and support local economies. So kani economic opportunities, so agripreneurs maka-generate og income for urban growers and support local economies. Mao ra.